Bakit naging pula ang mga langit? Kung titingnan natin yung mga pictures, ito ay nakuha sa bansang Pilipinas taong 2024 after the typhoon. Ayan o, tingnan nyo po. Sobrang red. Hindi lang siya basta pink kundi red na red. Tapos kung papanoorin natin yung video, tingnan po natin. Sa totoo lang, dati nakikita lang natin yan sa internet, napapanood sa online, yung mga pula na dagat at pula na mga kalangitan. At ano nga ba ang ibig sabihin at pinapasabi sa atin ng Panginoon kapag nakakita tayo ng ganito? Kasi hindi lang basta sa ibang bansa, kundi kahit dito mismo sa bansang Pilipinas, mapanood nyo man to ng nasa trend or lumagpas na po, meron tayong makukuhang aral po dito. Marami pong nako-confuse, natatakot na rin sa mga unang reaction po nung nakita ito ng harapan, nakita po mismo kasi merong phenomena nangyayari po sa kalangitan. Alam natin na ito ay reflection lang doon sa karagatan kasi pagkatapos nga po ito ng baha eh. Pero ito yung sinabi ng Exodus, marami pong salot na binigay ang Panginoon sa Ehipto kasi napakatigas ang puso ng mga tao po sa panahon na yan. Kaya nagpadala ng salot. Ito rin yung tinitingnan ng marami na unang reaction nila nung nakita nila na merong pula na po na langit kahit sa bansang Pilipinas na. Kasi nga, salot ito. Ngayon kung wala kang alam pagdating sa Bible na merong nangyayaring mga ganitong bagay, talagang takot ang may inject sa'yo pag nakita mo ng harapan na merong nagpupula na dagat o kalangitan. Pero kasi, isa sa sign ng pagdating ng Panginoon bago siya pumarito uli sa pangalawang pagkakataon ay yung kalangitan, merong mangyayari. Humanda ka kasi ito yung sinabi ng Matthew chapter 16 verse 2. He replied, "You know the saying, red sky and night means weather tomorrow. Red sky in the morning means foul weather all day. You know how to interpret the weather signs in the sky, but you don't know how to interpret the signs of the times. Only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign, but the only sign I will give them in the sign of the prophet Jonah." Then Jesus left them and went away. Sa madaling sabi, ang mga hindi kumilala sa Panginoon, puro takot, puro sign ang hinihingi. Kaya anumang nangyayari, nagte-trending ngayon, anumang extra phenomenon nangyayari po sa kalawakan, sa ilalim ng karagatan, laging sinasabi at kino-connect sa end times. Pero hindi po natin dapat bigyan ng diin, pagtuunan ng mga bagay po na yan. Kasi ang lahat lang daw po ng humihingi lagi ng mga sign ay yung may mga doubt, walang pagkatiwala sa Panginoon. At obvious na tayo ay nasa huling panahon, kaya nangyayari po yung mga bagay na yan. Ngayon, ano man mangyari po sa kalawakan, sa nature, hindi na po katakataka kasi tayo ay nasa huling panahon na. Maraming mangyayaring kakaiba po. Lalo na po tayo nabubuhay sa huling panahon. Kahit ang behavior ng tao, ito yung sinasabi ng Bible po sa atin. Kaya hindi natin dapat katakutan po yung mga bagay po na yan. Kasi kung totoong mananampalataya ka ng Panginoong Hesus, hindi na po bago po yung mga bagay na yan. Kasi nga sabi sa Revelation, mas marami pang magaganap na mas matindi at kakaiba sa kalawakan dito sa buong mundo, sa mga tao. Kaya humanda ka kasi ito yung dapat mong malaman as a believer of Christ. Nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol lang malakas, nagdilim ang araw ng kasing itim ng damit na panluksa at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga ilaw o hilaw na bunga ng igos, hinampas ng malakas na hangin. Naaalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinilalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba
at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal, ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan at ang lahat ng klase ng tao, alipan man o hindi. Sinabi sa mga bundok at mga bato, tambunan nyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono, upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makakapigil sa kanila. Yan yung mangyayari sa tribulation period. Isa sa mga kinakatakutan. Bakit sila nababahala? Dahil sa may mga pulang langit, dahil sa mga bagay po na ito. Kung tayo ba ay nabubuhay na sa Great Tribulation period, sa totoo lang, hindi pa po. Hindi po tayo nabubuhay sa Great Tribulation. Kasi matindi po yung Tribulation period. Kung mababasa natin yung Revelation, mas matindi pa yung magaganap. Dahil nga po, parusa na ng Panginoon yun. Salot na ng Panginoon yun. At magra-rapture po muna. Ngayon, ang pinakamahalaga dito ay maitama natin yung puso natin. Maitama natin yung relasyon natin sa Panginoon. Maitama natin kung ano yung pang nagagawa nating mali. Ito na yung sign para magbago tayo kung meron man tayong ginagawang kasalanan at mali sa harapan ng Diyos. Wala pong nalilingid sa Kanya kung pwede nating itago sa mga tao ay nagagawang pagkakamali at kasalanan. Sa Diyos wala pong naitatago. Pwede pong sign na ito at inaabot ka ng Panginoon kung may nagagawa ka pa rin. Kung isa to sa shinare ng mga kapatid, kakilala mo, Christian, at nakarating sa iyo yung video po na ito, sapat na po yung narinig natin para tayo manumbalik sa Panginoon at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kasi napakalapit na po niyang dumating. Ito lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi dapat fear na bubuo po sa atin pag may nakikita tayong ganyan. Dapat po ang nabubuo sa atin pananampalataya, eagerness, at yung passion na i-share ang kaligtasan. I-share yung salvation nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Kasi napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Jesus. Gusto ko malaman mo kapatid na tayo nabubuhay na sa mga propesiya. At hindi na bago sa atin yan. Hindi dapat na-inject sa atin takot. At hindi rin natin sinishare ay takot kundi awareness. Di lang basta masatisfy yung curiosity natin, kundi tayo ay patuloy na lumalim sa pananampalataya at magamit yung buhay mo para ma-share ang bagay po na ito. Kung kaya mo i-share yung video na to sa mga hindi pa nakakilala kay Lord, ito na yung time para i-share mo. Nagpapasalamat ako sa iyo kapatid, nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Ang prayer ko sa iyo, lalo kang lumalim sa pananampalataya, lalo kang magpatuloy sa paglilingkod. God bless. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Follow kung di ka pa nakafollow sa Facebook page, subscribe sa YouTube channel. God bless you kapatid. Salamat ulit. Ito ang inyong lingkod. Hanggang susunod na pagkikita natin. God bless you.